Si Inday, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata, ay madalas akong kinukulit. Kapag hindi ako masaya, kung saan-saan niya ako, kinakagat hanggang sa makagat niya ang iyong lugar na iyon. Noon din ay agad akong nagpalipat ng paaralan ng gabing iyon. Hindi ko akalain na pagkalipas ng isang taon, isang napakagandang bagong estudyante ang lilitaw sa akin, kaya natakot ako at gusto ko nang umalis. Ano ng gandang bagong estudyante? Si Inday too. Pero unti-unti kong napansin na si Inday na dati ay kinakagat ako, bakit naging malambing na asawa na lang bigla? Sa susunod na subukan mong tumakas, sisiguraduhin kong kakagatin kita hanggang mamatay ka, sabi niya. Sa loob ng silid-aralan, pumasok ang aming guro. Magandang umaga, mga bata. Ngayon, mayroon tayong bagong estudyante. Palakpakan natin siya, sabi niya, at nagsimula siyang pumalakpak. Agad na napuno ng palakpakan ang silid-aralan. Nang marinig ko ang salitang bagong estudyante, bigla akong kinabahan at may kutob na hindi maganda. Sa sandaling iyon, isang magandang babae ang pumasok sa silid-aralan. Ang kanyang mahabang buhok, kremang blusa, at paldang pilisado ay nagpapakita ng kanyang kabataan. Nang makita ko ang pamilyar na mukha, bigla akong nahirapang huminga. Nakanganga ako at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Agad na kinilig ang katabi kong si Jomar at kumakaway. Pare, siya yung magandang babae na sinasabi ko sa iyo, sabi niya. Tulala akong nakatitig sa babae. Mabilis na tumitibok ang puso ko at hirap akong lumunok. Tumayo ako. Maam, masakit ang tiyan ko. Gusto ko pong pumunta sa banyo, sabi ko. Tumaas ang kilay ng aming guro. Cesar, kararating lang natin. May problema ka ba sa akin, tanong niya. Wala po, sagot ko at agad na umupo. Ayokong inisin ang babaeng ito. Nasiyahan ang aming guro at tumango. Sige, magpakilala ka, sabi niya. Tumango ang babae at tumayo sa harap ng klase. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Inday Macarayg. Galing po ako sa Batangas, malambing niyang sabi habang tumitingin sa akin. Sa mga mata niya, nakita ko ang babala. Nang makita ko ang tingin na iyon, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pero nagpanggap akong walang nangyari. Mukhang hindi niya nakalimutan ang biglaan kong paglipat ng paaralan 1 taon na ang nakalipas. Inday, maupo ka sa bakanting upuan na iyon, sabi ng aming guro, at itinuro ang isang bakanting upuan sa gitna. Pero hindi gumalaw si Inday. Lumingon siya sa aming guro at mumiti. Maam, pwede po bang ako na lang ang pumili ng upuan, tanong niya. Nang makita ko ang ngiting iyon, bumilis ang tibok ng puso ng aming guro at natulala. Napakaganda ng bagong estudyante. Kahit siya na mahigit 30 taong gulang na ay kinilig. Pagkalipas ng ilang sandali, nang mapansin ni Inday na hindi sumasagot ang aming guro, nagtanong siya ulit. Maam, pwede po ba? CJ. Pumili ka na, sagot ng aming guro. Nagsimulang maglakad si Inday papunta sa akin. Nang makita ko ito, bumilis ang tibok ng puso ko at kinuha ko ang aking aklat sa Filipino at nagpanggap na nagbabasa. Pero paminsan-minsan ay sumusulyap ako sa kanya. Ito ang paraan ko para magtago. Hindi alam ni Jomar ang iniisip ko at kinukulit niya ako. Pare, si Inday, papunta na sa atin. Bakit ka nagbabasa? Ang ganda niya. Sa tingin mo, sino ang pipiliin niyang katabi? Sabi niya habang nakanganga. Mabilis na lumapit si Inday kay Jomar at nagpakita ng isang matamis na ngiti. Pwede bang makipagpalit ng upuan? Tanong niya. Halata sa kanyang tono na hindi siya tumatanggap ng hindi. Naman, sagot ni Jomar. Salamat, sabi ni Inday kay Jomar at lumingon sa aming guro. Maam, dito na lang po ako upo, sabi niya. Sige, magkasundo na kayo. Manahimik kayo. Mag-aral kayo ng mag-isa, sagot ng aming guro at umalis. Padabog na umalis si Jomar. Ang daya naman. Mas gwapo lang siya at mas matalino. Bakit lahat ng magagandang babae ay nagkakagusto sa kanya? Hindi naman ako pangit, bulong niya sa sarili niya habang masama ang tingin sa akin. Nagpanggap akong hindi siya nakikita. Si Inday naman ay tumayo lang sa tabi ko, nakatitig sa akin. 1 taon na ang nakalipas, bigla akong umalis ng walang paalam. Akala mo ba hayop ako na basta mo na lang iiwan, naiisip niya. Hoy Cesar, sabi ni Inday sa isang mapanganib na tono.
Sa huling 4 na salita, halos nagingit-ngit na siya. Nang marinig ito, nagbulungan ang mga kaklase ko. Lumalabas na magkakilala pala ang dalawang ito. Alam ko na hindi ako makapagtatago. Agad kong ibinaba ang aking aklat at nagpakita ng isang pilit na ngiti. Hindi naman, mahal na Inday. Sige, upo ka, sabi ko at pinagpagan ang upuan sa tabi ko. Hindi pa rin umuupo si Inday, pero mas lalo pa siyang nagbigay ng isang nakakatakot na tingin. Nang makita ko ito, umatras ako at umupo sa upuan sa tabi ko, na nagpapahiwatig na umupo siya sa aking dating upuan. Iyan mabuti naman, sabi ni Inday. Pinaupo mo ako, kaya huwag kang magreklamo. Naman, sagot ko. Napakunot ang noo ni Inday. Parang hindi siya kumbinsido. Agad kong napagtanto na may nasabi akong mali. Sige na, wag na nating guluhin ang pag-aaral ng iba, sabi ko at hinawakan ang kanyang kamay at hinila siya paupo. Nang maramdaman ni Inday ang init ng aking kamay, bahagya siyang nagulat. Humawak siya sa kamay ko, naiisip niya. Pagkaupo niya, namula ang kanyang pisngi. Pero hindi pa rin bumibitaw ang kamay ko. Pinisil ko pa ito. Aray, sabi niya. Agad kong binitawan ang kanyang kamay. Naalala ko pa rin ang lambot ng kamay niya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at bigla kong hinawakan ang kanyang noo. Hindi ka ba nilalagnat? Bakit ang bait mo ngayon? Tanong ko habang nakangiti. Mas lalong namula ang kanyang pisngi. Hindi ko napigilan ang sarili kong kurutin siya. Tinarayan ako ni Inday, tinabig ang kamay ko at sinipa ako sa paa. Sinundan ito ng isang matinding sakit sa aking tagiliran. Inalis niya ang kanyang kamay sa aking tagiliran. Hinimas-himas ko ang aking tagiliran. Si Inday pa rin yun. Ang sakit pa rin niya manakit. Akala ko pa naman naging malambing na siya. Hindi ako papayag na basta na lang niya ako saktan. Babawi ako sa kanya sa susunod. Hindi alam ni Inday ang iniisip ko. Nararamdaman pa rin niya ang init ng aking kamay at noo. Para siyang lumulutang. Hindi lang siya humawak sa kamay ko, hinawakan pa niya ang noo ko. Sobra na siya. Sisiguraduhin kong Sa kabila ng kanyang iniisip, namumula pa rin ang kanyang pisngi at may kislap pa rin ang kanyang mga mata. Narinig ni Jomar ang aming usapan at nagulat. Lumingon siya sa akin. Hoy Cesar, nakikipaglandian ka sa ibang babae. Paano na si Aileen? Tanong niya. Nang marinig ito ni Inday, bigla siyang nagbago ng reaksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Sino si Aileen? May girlfriend ka na ba? Tanong niya. Sasabihin ko ba sa di? Hindi ko siya pinansin. Naiisip ko pa lang ang ideya ng pang-aasar sa kanya ay kinikilig na ako. Bakit? Hindi ba ako pwedeng magkagusto? Tanong ko sa kanya. Alam kong maniniwala siya. Pero parang mali ang kanyang reaksyon. Parang gusto na niyang umiyak. Ang dating si Inday ba talaga ito? Nagdududa na ako. Hindi napansin ni Jomar ang mga detalye. Itinuro niya ang aking lalagyanan ng lapis. Binigyan pa nga siya ni Aileen ng hairpin. Nasa lalagyanan niya iyon, sabi niya. Napatingin si Inday sa lalagyanan ng lapis. Natakot akong umiyak siya, kaya kinuha ko ito at ibinigay sa kanya. Lumaki tayong magkasama. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Wala akong Aileen. Niloloko lang kita, sabi ko. Tinanggap ni Inday ang lalagyanan ng lapis. Nakita niya ang ruler. Hindi ba ito yung regalo ko sa kanya noong 14 na gigay birthday niya? Hindi ko akalain na itatago niya pa rin, naiisip niya. Anong ruler? Tanong ko. Agad na napagtanto ni Inday na niloloko ko siya. Naiinis siya. Talagang nang aasar ka. Hintayin mo lang ako pagbalik ko sa Batangas, sabi niya. Ano ba, Inday? Lumipat ka lang dito para isumbong ako, tanong ko. Ngumiti si Inday. Basta, maging mabait ka sa akin at hindi kita isusumbong, sabi niya. Alam kong nahulog na naman ako sa kanyang patibong. Sige na nga. Huwag ka nang magsumbong. Sa susunod, kung saan ako pupunta, kailangan kong magpaalam sa iyo. Hindi pwede akong umalis ng basta-basta, tanong ko. Sagot niya. Tumango ako. Sa susunod, kung saan ako pupunta, kailangan kong sabihin sa'yo, sabi ko. Magpaalam ka sa akin bago ka pumunta sa banyo, tanong ko. Sagot niya.
Buntong hininga ako at nagpaalam. Humiga siya. Basta, sabi niya. Hindi nagtagal at tumunog ang bell. Agad na inalis ni Inday ang kamay ko at yumuko sa kanyang desk. Gusto kong tumayo pero hinila niya ang aking damit. Hoy, pupunta lang ako sa banyo. Babalik ako, sabi ko. CJ, huwag kang tatakas. Kung hindi, isusumbong kita, sabi niya. Naman, sagot ko. Hinila ko ang aking damit. Sa wakas, binitawan na rin niya ito. Mabilis akong lumabas ng silid-aralan. Pagkatapos kong magbanyo, sumandal ako sa dingding sa labas. Kasama ko si Jomar at ang aking kaibigan. Pare, ang ganda ng kababata mo. Bakit nagpapanggap ka pa? Tanong ni Jomar. Si Inday pa rin yun. Huwag mo siyang maliitin. Kahit na maganda siya, isa siyang demonyita, sabi ko. Hindi ko alam na may nagtatago sa malapit. Pagkaalis ko, sinundan ako ni Inday. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Ang sama mo. Sana naging mabait ako sa kanya, sabi niya. Hindi ko alam na may panganib na naghihintay sa akin. Talaga, basta na lang umalis noong nakaraang taon Kaya pala, sabay na sabi ni Jomar at ng aking kaibigan na si Brian sa tono ng panunukso. Sinabi ko ang lahat ng ito nang hindi ko namamalayan ang kanilang mga tono. Hindi ko rin nakalain na magbabago ng ganito si Inday pagkatapos ng isang taon. Ang pinakamahalaga, naging mas malambing siya. Kung magpapatuloy siya ng ganito, gusto ko na siya. Pagkatapos kong isipin iyon, umiti ako. Si Inday, na nakikinig sa sulok, ay nakaramdam ng matamis na pakiramdam sa kanyang puso nang marinig niya ang mga sinabi ko. Sino nang may gusto sa kanya, sabi niya sa kanyang sarili. Pero nagsalita siya ng maganda tungkol sa akin, kaya hindi na ako magagalit sa kanya. Kailangan kong maging malambing. Si Inday, masaya, ay umawit at sumayaw pabalik sa silid-aralan. Hindi ko alam ang kahit ano sa mga ito. Sa sandaling iyon, pinapangarap ko pa rin na maging girlfriend ko si Inday. Hindi ka na makakataka sa akin, Inday. Si Brian at Jomar ay tumingin sa akin ng may pagtataka. Si Cesar ba talaga yan? Tanong nila sa kanilang sarili. Tumitig sila sa isa't isa at pagkatapos ay bumalik sa silid-aralan. Sa sandaling iyon, tumunog ang bell na tumapos sa aking panaginip. Napagtanto kong ako lang ang natitira sa labas, kaya sinumpa ko silang dalawa at bumalik sa silid-aralan. Pagkaupo ko, ninisyan ako ni Inday at sinabi sa sobrang lambing, Cesar, andito ka na. Nang marinig ko ito, nanindig ang aking balahibo. Agad akong tumayo. Makipag-usap ka ng normal. Natatakot ako sa'yo, sabi ko. Nang makita niya ang aking reaksyon, kinuyom ni Inday ang kanyang kamao. Huwag kang magalit. Ang isang malambing na babae ay hindi dapat magalit, sabi niya sa kanyang sarili. Si Inday ay lumingon at huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Nakakalungkot kaya, sabi niya sa isang tono ng panunuyo. Nakanganga akong nakatingin sa kanya. Si Inday ba talaga yan? Tanong ko sa aking sarili. Sa sandaling iyon, hinawakan ko ang noo ni Inday. Hindi ka ba talaga nilalagnat? Tanong ko. Hindi na nakayanan ng malambing na si Inday at nagalit siya. Cesar, sigaw niya. Nang makita kong nagalit talaga siya, agad kong inalis ang aking kamay at mumiti. Joke lang, mahal kong Inday. Maupo ka na, sabi ko. Pagkaupo ko, nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking tagiliran. Kasabay nito, tinapakan din niya ang aking paa. Hindi ako makapaniwala na magagalit ang malambing na si Inday. Tinitigan ako ni Inday. Halos umiyak na siya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay binitawan niya ang aking tagiliran, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang kanyang paa sa akin. Hinimas-himas ko ang aking tagiliran. Sa sandaling iyon, sumandal ako kay Inday at bumulong sa kanyang tenga, Inday, galit ka pa rin ba sa akin? Hinawakan ko rin ang kanyang kamay. Agad na uminit ang kanyang puso. Bagaman gusto niyang gumalaw, pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa silid-aralan, nagtuturo ang aming guro sa harap. Ako naman, sa kabilang banda, ay nakikipaglaro sa kamay ni Inday. Paminsan-minsan, pinipisil ko ang likod ng kanyang kamay o kinikiliti ko ang kanyang palad. Tinitigan ako ni Inday. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang damdamin sa kanyang buong katawan.
Nakontento siya sa paghawak ng kanyang kamay, kaya nagpanggap na lang siyang hindi ito nakikita. Ako naman, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa pang-aasar sa kanya. Palaging boring ang buhay sa eskwelahan, ngunit ang pagdating ni Inday ay nagpabago ng lahat. Sa sandaling tumunog ang bell, tapos na ang huling klase. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng silid-aralan. Nang makita ko ang makulay na langit, ang unang bagay na naisip ko ay ang mapulang pisngi ni Inday. Inalis ko ang aking isipan sa mga ideyang iyon. Ano ba yan, Cesar? Anong gusto mo kay Inday maliban sa kanyang ganda, malambot na kamay at mabangong amoy? Narinig ko si Jomar na tinatawag ako. Cesar, tara na. Anong ginagawa mo rito? Si Brian ay tinapik ang balikat ni Jomar. Hayaan mo na siya. Gusto niyang hintayin ang kababata niya, sabi niya. Sinabi ko, sige na, umalis na kayo. Nakakainis kayo. Sa sandaling iyon, lumabas si Inday at nakita niyang hinihintay ko siya sa labas. Sa sandaling iyon, natuwa siya. Sa tono ng panunuyo, nagtanong siya, hinihintay mo ba ako? Tinarayan ko siya at sinabi, hindi. Aalis na ako. Sinimulan kong maglakad palayo. Nang marinig ito, biglang sumimangot si Inday at hinabol ako. Ang sama mo. Dapat may pagka-gentleman ka. Tumigil ako at tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Maliban sa iyong ganda, malambot na kamay, at mabangong amoy, wala kang pagkababae, sabi ko. Nang marinig ito, agad na tumawid ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at umupo. Tumingin siya sa akin nang may pag-iingat na parang nakakita ako ng pervert. Ako, sa kabilang banda, ay tumingin palayo sa kanya. Wala ka talagang pagkababae, sabi ko. Nang marinig ito ni Inday, nagulat siya. Pinupuri niya ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Salamat sa iyong papuri. Natutuwa ako, sabi ni Inday at niyakap ang aking braso. Hindi ako comfortable. Tumalikod ako. Ang kanyang lambot, bagaman hindi pa perpekto, ay napakasaya. Cesar, namumula ka, sabi ni Inday. Niyakap niya ang aking braso. Napahiya ako. Itinanggi ko ito. Hindi ako namumula. Hindi ako namumula, sabi ko. Alam niyang nahihiya ako. Sige na nga, sabi ni Inday. Tama na, Cesar. Ang taas ng aming. Pagkatapos ay ngumiti ako na nagpapahiwatig na ako ay nanalo. Sa sandaling ito, nagbago ang sitwasyon. Ang purong lalaki ay nagsimulang mahulog sa patibong ng isang demonita. Ang taas ko ay 5-5, habang si Inday ay 5-5. Magkasama, kami ay nagbigay ng isang perpektong paghahambing sa taas. Sa lansangan, tumitig ang mga tao sa amin. Pareho kaming nababagay sa isa't isa. Pagkatapos marinig ang mga sinabi ng mga dumaraan, napahiya si Inday at sumandal sa aking balikat. Nakaramdam ako ng bigat, ngunit nang makita ko ang kanyang nakapikit na mata at mahabang pilik mata, agad akong napalunok. Sa sandaling iyon, sinimulan kong iling ang aking ulo. Gusto kong iwasan ang lahat ng mga kaisipan na iyon. Nga pala, hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan ka nakatira, sabi ko. Kung saan ka nakatira, doon din ako nakatira, sagot niya. Nagulat ako. Kung saan ako nakatira, doon ka rin nakatira, tanong ko. Hindi kaya eh. Bago pa man ako makapagsalita, sinabi ni Inday, nakatira tayo sa parehong apartment. Hindi mo ba nakita ang bagong pamilya na lumipat? Ah, kaya pala. Saan ako nakatira, doon ka rin nakatira, sabi ko. Alam kong may ginawa siyang mali, ngunit hindi niya ito inamin. Ikaw ang may kasalanan dito, sabi niya. Tinapakan niya ang aking paa. Aray, sigaw ko. Nang marinig ito, nagbuntong hininga siya. Pagkatapos ay sumandal siya sa akin. Halos mahulog ako. Sa sandaling iyon, hinila ko siya. Hindi man lang siya nakapag-react nang mayakap ko siya. Tumitig kami sa isa't isa. Sa sandaling iyon, sa kalsada, sa lahat ng lugar, mayayakap ko sana siya, ngunit tumunog ang isang kotse. Agad kaming naghiwalay. Kahit na sobrang lambot at mabango niya, kung hinalikan ko siya, wala na akong kapangyarihan sa demonita na ito. Cesar, hindi pwede yan, sabi ko sa aking sarili. Agad na naghiwalay kami at naglakad ng tahimik pa uwi. Pagka-uwi namin sa apartment, nauna akong pumasok sa elevator. Nang makita ko si Inday na naiwan, sinabi ko, Inday, andito na ang elevator. Ano pang hinihintay mo?
Tinarayan niya ako. Ang init ng ulo mo. Sino kaya ang magpapakasal sa'yo? Sabi niya. Sa huli, nagmadali siyang pumasok sa elevator. Pagkapasok niya sa elevator, tumalikod siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit napakagulo ng mga babae. Sa sandaling iyon, bigla kong nakita ang kanyang mapulang pisngi. Kung hindi lang siya malambot, mabango, at maganda, hindi ko na siya kakausapin, bulong ko sa aking sarili. Sa sandaling iyon, nagbuntong hininga ako. Inday, hindi ka ba talaga lumipat sa apartment na ito para sa akin? Tanong ko. Nang marinig ito ni Inday, tumingin siya sa akin. Cesar, ang taas ng aming, sabi niya. At doon, tumahimik ako. Hindi na baling umamin ako na ito ay totoo, dagdag niya. Nang marinig ko ito, gustong-gusto kong magsalita. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, hinarangan niya ang aking bibig. Hindi ako makapaniwala na ginawa niya iyon. Nakatingin ako sa kanya. Sa sandaling iyon, gusto kong sabihin ang isang bagay, ngunit hindi ko magawa. Tumitig ako sa kanyang rosas na labi. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon. Sa sandaling ito, pinigilan ko ang aking sarili. Ano ang iniisip ko? Tanong ko sa aking sarili. Inalis ko ang lahat ng mga malisyosong kaisipan na iyon. Nang makita niya akong naguguluhan, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Cesar, lumipat ako dito para sa'yo. Anong gagawin mo tungkol dito? Tanong niya. Sa sandaling iyon, natakot ako. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, tumakbo ako palabas sa sobrang bilis. Sa sandaling tumakbo ako papunta sa pintuan, kinuha ko ang aking mga susi at dali-daling pumasok. Pagkapasok ko, sinarado ko ang pintuan sa likod ko. Nang matapos ang lahat, nagbuntong hininga ako. Kung may sasabihin ako kay Inday, tiyak na pagtatawanan niya ako, bulong ko sa sarili ko. Nang matapos si Inday na umalis sa elevator, wala akong nakita. Tumingin siya sa mga dingding at bumuntong hininga. Ang puso niya ay kumakabog pa rin. Huminga siya ng malalim at tumayo sa tabi ng aking pintuan. Sa kabilang banda, sa kabilang banda, ay nakasandal pa rin sa pintuan. Tiyak na masusumbatan niya ako. Nakabalik sa aking apartment, humiga ako sa aking sofa. Para saan pa? Tanong ko sa aking sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagugutom ako. Sa sandaling iyon, tumayo ako at nagpunta sa kusina. Nang mabuksan ko ang aking refrigerator, wala akong makita maliban sa isang bukas na sausage. Nakalimutan kong bumili ng pagkain, sabi ko sa sarili ko. Dahil kay Inday, nakalimutan ko ang lahat. Sa sandaling iyon, hinawakan ko ang aking tiyan at binuksan ang aking telepono. Sa sandaling hahanapin ko ang delivery appy, naramdaman ko ang isang masarap na amoy sa aking balkonahe. Nagpunta ako sa balkonahe at nakita si Inday na nakaupo sa kanyang maliit na mesa at kumakain. Nakakainis. Kahit ang pagkain, gusto mo pang magpakita, bulong ko sa aking sarili. Sa sandaling iyon, tumitig ako sa kanyang kinakain. Mayroong sweet and sour ribs, hipon, at mga gulay. Lahat sila ay mga paborito ko. Sa sandaling iyon, napalunok ako. Hindi ko akalain na magaling siyang magluto. Habang kumakain si Inday, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa kabilang balkonahe. Nakita niya si Cesar na nakatitig sa kanya. Hindi ka pa ba kumakain, Cesar? Tanong niya. Ayaw kong tanggapin ang pagkatalo, kaya sinabi ko, kumain na ako. Nang matapos kong sabihin iyon, gumulo ang aking tiyan, kaya namula ako. Tinarayan niya ako. Sinungaling ka, sabi niya habang kumakain. Habang kumakain siya, gumagawa siya ng mga ingay na nagpanginig sa akin. Hindi ko na nakayanan at napalunok ako. Nagugutom na talaga ako. Sige na, basta't makakain ako, gagawin ko ang lahat, sagot ko. Alam ni Inday ang iniisip ko. Kumuha siya ng malaking hipon at inilagay sa aking mangkok. Gusto mo bang kumain? Tanong niya. Tumango ako. Gusto ko. Pero may isang kondisyon, sabi niya. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang kanyang ngiti. Sa sandaling iyon, sa loob-loob ko, alam kong malapit na akong atakihin. Hindi ko alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Ngunit ang kanyang ngiti ay nagpakita ng isang perpektong kaibahan. Si Inday ay humagikik. Sa sandaling iyon, nag-flashback ang isang nakakahiyang alaala sa kanyang isipan. Namula siya. Agad siyang huminga ng malalim at pinunasan ang gilid ng kanyang labi.
Basta tawagin mo akong ate, sabi niya. Natulala ako. Iyon lang, tanong ko. Huwag kang mag-alala kung isa lang. Pupwede kitang tawaging ate ng 200 beses, sagot ko. Hindi niya akalain na tatawagin ko siya ng ganun kadali. Nadismaya ang malambing na babae. Nang makita kong hindi siya gumagalaw, inisip kong nagbago siya ng isip. Sinimulan kong tawagin siya muli. 8. 8. Sige na, tama na, bulyaw niya. Dito ka na. Bubuksan ko ang pinto, sabi niya. Sa bawat unit, mayroon silang balkonahe. Mayroon ding 2 metrong puwang sa pagitan ng bawat isa. Kaya, upang maglakbay sa isang lugar, kailangan munang dumaan sa pinto. Nang makita ko si Inday na tumatakbo at nanginginig, nasiyahan ako sa aking sarili. Pagkatapos, sa huli, kinailangan kong pakainin ang aking walang laman na tiyan. Agad akong naglakad sa pintuan. Nang bubuksan ko ito, kitang-kita ko na binuksan na ni Inday ang kanyang pintuan. May ngiti sa aking mukha, naglakad ako sa loob. Ang kanyang pabango ay nakapagpapalakas. Tumawa ako. Ate, sabi ko. Si Inday ay nagsimulang manginig. Tumalikod siya at hinawakan ang kanyang baywang. Sinabi ko na sa iyo, wag mo akong tatawaging ate. Kung hindi, hindi kita bibigyan ng pagkain, sabi niya at nagbuntong hininga. Pagkatapos niya, tinapon niya ang isang pares ng tsinelas na panlalaki. Pagkatapos, nakaramdam ako ng takot. Sa sandaling ito, nakatago ako sa likod ng isang demonita. Umiti ako at isinuot ang tsinelas. Pagkatapos noon, sinundan ko si Inday. Sinundan ko si Inday, tumitingin sa kanyang balakang sa ilalim ng kanyang paldang pilisado. Sa paanan ng kanyang mga tuhod, makikita ko ang mahaba at tuwid niyang mga binti. Sa paa, mayroon siyang puting balat. Pagkatapos, sa paa, nakasuot siya ng tsinelas na pambabae. Ano ang tawag sa mga ito online? Nakalimutan ko. Sa sandaling iyon, sa aking isipan, mayroong isang salita. Jade feet. Ano ang ginagawa mo? Kung hindi ka kakain, sige na, sabi ni Inday. Inalis ko ang aking mga kaisipan. Mabilis akong naglakad sa kanyang tabi. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya. Tiyak, hindi talaga ako mapakali kung gaano kami kalapit. Naaalala ko pa rin ang kanyang pagkababae. Itinapak niya ang kanyang paa sa aking hita at itinulak ako. Nakaramdam ako ng kaunting gulat, ngunit hindi ako gumagalaw. Ngunit tumungo ako at tumingin sa kanyang maliit, mapaglarong mga paa. Nagkaroon siya ng cute at maliliit na mga paa at ang kanyang mga daliri ay kulay rosas. Hindi siya naglagay ng anumang polish. Ang kanyang natural na hitsura ay nakakagulat. Hindi ko akalain na ang kanyang paa ay magiging sobrang lambot. Sa mataas na panahon, malambot ang aking pantalon. Ang kanyang magandang balat ay gumawa ng kakaibang pakiramdam. Hindi ako tumingin pababa. Sa halip, umiwas na lang ako. Anong ginagawa mo? Hindi ba dati ay umupo ka na ng ganito? Tanong ni Inday. Magkaiba ang dati at ngayon, sagot ko. Hindi alam ni Inday ang sasabihin. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong ko sa aking sarili. Noon, hindi ako interesado. Ngunit ngayon, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Hindi niya magagawa. Hindi niya alam na nagpupuri ako sa kanya. Sa sandaling iyon, sinubukan kong pigilan siya. Pagkatapos, sa sandaling iyon, kumuha ako ng hipon. Ang sarap. Sobrang galing mong magluto, Inday, sabi ko. Alam ko. Mayroon akong maraming talento, sagot niya. Sa sandaling iyon, sa loob-loob ko, bigla akong naging walang malay. Nang makita ko ang pamilyar na ngiti, naligalig ako. Habang kumakain si Inday, nakaramdam siya ng init. Tumingin siya sa akin at inilagay niya ang gilid ng kanyang daliri sa aking plato. Bago niya magawa ito, sinabi ko, "Huwag mo akong titingnan. Kumain ka na lang." Nakaramdam siya ng kaunting galit, ngunit sa huli, nagsimula siyang kumain. Sa sandaling iyon, bigla niyang hinawakan ang aking noo. Nang maramdaman niya ito, nakaramdam siya ng kuryente sa buong katawan niya. Agad akong lumapit sa kanya at itinaas ang kanyang buhok. Kung palagi ka lang ganito, ikasisiya ko, sabi ko. Sa sandaling sabihin ko iyon, nagsisi ako. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Hindi ka ba masaya sa akin? Sabi niya sa masamang tono.
Nang sabihin niya iyon, muli akong binugbog sa aking tagiliran. Kaya, talagang kinamumuhian mo ang aking pagkababae, sabi niya. Pagka-uwi ko sa aking apartment, tiningnan ko ang aking tagiliran. Ito ay kapansin-pansin, ngunit makalipas ang ilang sandali, bumuti ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ko sinabi ang mga salitang iyon. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at pumunta sa aking mga mensahe. Nakita ko ang isang lumang mensahe. Pagkatapos, nakuha ko ang aming dating mensahe. Pagkaraan, nang matapos ang lahat, nagpadala ako ng mensahe. Nang i-type ko ang aking text, gusto kong tanungin sa kanya kung totoo ba ang sinabi niya. Nang makapagpadala ako ng mensahe, nagmadali akong naligo. Pagkatapos noon, nakatulog ako. Kinabukasan, nang marinig ko ang tunog, naramdaman ko ang isang hindi kapanipaniwalang lamig. Pagkatapos noon, naalimpungatan ako sa kakatuwang pakiramdam. Napagtanto kong nakatulog ako sa sofa. Nakalimutan ko ang lahat. Nang magising ako, tumayo ako at nilinis. Pagkatapos, nagbihis ako. Pagkatapos kong magbihis, nakita ko ang aking orasan. Nang magawa ko na iyon, naglakad ako papunta sa labas upang mag-ehersisyo. Ngunit habang nag-ehersisyo ako, nakita ko ang masarap na pagkain. Naisip kong bigla ang lahat ng tungkol sa gatas na sinabi ng aking ina. Nag-order ako ng lugaw at dumplings. Pagkatapos bumili ng almusal, naglakad ako pauwi sa apartment complex. Gusto kong makipaglaro sa kanya, ngunit nanlulumo ako. Bakit ako bumili ng almusal para sa kanya? Tanong ko sa aking sarili. Sige na. Isipin mo na lang ito na para sa paglilinis ng aking kasalanan. Pagkatapos noon, bibisitahin ko siya ng walang gulo, sabi ko. Sa sandaling dumating ang elevator, nag-isip ako. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Tanong ko sa aking sarili. Sa huli, itinulak ko lang ang bell. Pagkatapos, sa sandaling dumating siya, nagsinungaling siya. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Kung hindi ka sasagot, isasara ko ang pinto, dagdag niya. Sa sandaling iyon, hindi ko alam ang sasabihin. Napansin ni Inday na nagmamadali ako. Nakaramdam ako ng kasiyahan, ngunit bigla rin akong nagalit. Nang hindi ko alam ang sasabihin, naghintay ako. Agad na nalaman ni Inday. Kung hindi ka magsalita, isasara ko ang pintuan, sabi niya. Sa wakas, natulala ako. Sa sandaling iyon, bigla kong ipinakita ang porridge at dumplings. Nag-jogging ako at naisip kong ibigay sa iyo. Isipin mo na lang na para ito sa pagsasalo ng iyong pagkain kagabi, sabi ko. Si Inday, nagdududa, ay tumitig sa akin. Sigurado ka bang walang lason? Tanong niya. Sa huli, napabuntong hininga ako. Hindi ko ibinuhos. May gusto ka ba? Tanong ko. Nagulat siya. Ang bastos mo naman, sabi niya. Pagkatapos, sa sandaling iyon, alam kong magiging tama ang lahat. Hindi ko akalain na sabihin niya ang mga salitang iyon. Kung hindi ka nakakain, sige na. Bibigyan ko na lang sa sarili ko, sabi ko. Sa sandaling tumalikod ako, natuwa ako. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ako. Narinig ko ang kanyang paghinga. Ano iyon? Tanong ko. Sa tono ng pagnanais, mayroon pa rin siyang pagmamataas. Kukunin ko, since ikaw mismo ang nagdala sa akin. Pagkatapos, nakagawa ako ng magagandang dahilan, sabi niya. Pagkasabi niya, nakita kong tinatago niya ang almusal sa likod niya. Nakasimangot siya at tumalikod sa akin. Pagkatapos kumain ng almusal, nagsimulang magsalita si Inday. Pagkatapos, nagpunta siya sa kanyang mga upuan. Gusto niya silang sabihin sa aking ina, kaya hindi ko na kailangang mag-alala. Nagbuntong hininga na lang siya. Sa susunod na umaga, ang aking hita ay masakit na. Sa panahong ito, alam na si Inday ay may maraming kapangyarihan. Inaalala ko na hindi niya alam kung ano ang sinasabi ko. Dahil sa aking katawan, nakaramdam ako ng init sa kanya. Kinuha niya ang kamay niya at sinabi, ano ang ginagawa mo? Nakita niya ang aking likod. Siya rin ay masaya. Gayunpaman, nagagalit pa rin siya. At habang hindi siya nakikinig, hindi ako makatayo. Tumingin siya sa akin. Ako rin ay galit. Alam mo ba ang iyong kamalian? Tanong ko. Ako, sa kabilang banda, ay nag-isip tungkol dito. Ngunit nagalit lang ako nang tumawa siya. Ikinulong ko siya at kiniliti ko rin ang kanyang tagiliran. Pagkatapos ay nagtawanan kami.
Kami ay hindi gaanong kamalaya na napakalapit sa aming mga kapwa mag-aaral na nagsisimula rin sa pagtawa. Gayunpaman, lahat sila ay naghihintay na kaming magtalo. Mayroon din kaming isang tao. Gayunpaman, magkakaroon ng isang tao na nagalit sa akin at hindi niya nagawang ilipat ang anumang isa. Anong ginagawa mo? Pagkatapos, nasaktan ko siya at humingi ako ng tawad. Nakalimutan kong hindi na kami bata. Ako ay kumakain pa rin. Alam ko ang ibig sabihin nito, gayunpaman. Nakikita niya sa akin. Nagulat din ako sa iba pang reaksyon. Dapat galit siya at tumakbo rin. Pagkatapos, nakasama ako sa kanyang ina. At alam ko rin. Hindi talaga. Hindi nila. Magagawa kong makasama ang maling. Wala lang akong sinabi sa iyo. Ang sabi ko ay kinuha ko lang ang iyo. Wala akong ginawa. Hiningi ko sa kanya. Nagsimula akong magpadala ng mensahe sa kanya. Kinikiliti mo ba ako ng labis? Ang tunay ay hindi ko talaga alam. Alam mo, nagbigay ako ng isa. Nag-usap kami ng napakatagal. Wala akong ideya. Mabilis kaming pumunta roon. Sa gabi, ang tunog sa akin. Kahit na ako. Kahit alam ko ang totoo. Nagagalit at nagsinungaling. Wala lang akong makita nang matapos ang mensahe ko. Tumatakbo na lang. Ayaw kong tumawag pa. Tumingin ka sa akin. Pinabayaan ko. Nakapunta ka na. Ang pinakamasama. Alam iyon. Sa bawat isa sa amin. Nakita ko ang mga salitang iyon. Sinabi ko na may kinalaman dito. Tinitigan kita sa pangalawang. Magsinungaling ka. Sa mundo na ako. Aalis din ako. Sinabi niya na hindi. Ikaw. Kinuha ko. Hindi ako dapat. Ako. Mayroon ding iba. Ang mensahe ay ang aming maling. Ang mahaba pa. Napatay na ba iyon? Nagbigay ka rin ng marami. Sinabi ko. Kahit isa lang. Kinuha ko iyon. Isang tumatawa. Iyon ay kung paano ako nagsinungaling. Iyon na lang. Kung ano. Magsinungaling. Ang aking tunay. Iyon lang. Kaya kinuha. Kaya binuksan. Hindi naman yun ang totoo. Aalis na lang. Wala na. Sinabi na namin. Maraming mga tao na ang dumadaan. Nang matapos ang marami. Isang matataas na. Wala na. Alam ko. Nasa mga mata. Kinuha sa lahat sa likod na yun. Kinuha ko itong almusal. Hindi ako gagawin mo. Pupunta ako sa magbigay. Wala talaga ako. Alam sa nangyari sa amin na nangyayari lang siya doon. Siya rin ang mga pinto. Wala iyon. Pagkatapos ay nangyari na ba? Hinding-hindi. Sasabihin ang naunang. Huwag nang mag. Sa wakas. Kinuha niya sa loob. Nalaman na wala. Nasa akin na iyon. Hindi na. Nahanap ko pa rin. Siya nga pala, sino? Sabi lang niya na may. Ano ang nakukuha ko? Kinuha iyon. May nagsabi na gusto. Hindi na. Anong naganap? Bago iyon. Magsinungaling. Tapos ay hindi ko na. Tapos ko na doon. Na siya hindi ko iyon, sino na ang nagbabago? Hindi rin. Ayan na iyon. Anong natuklasan? Ang pagpasok sa hindi ang isa ay iyon. Ang kanyang sinabi iyon. Sige na, tawagin mo lang ako kung ano ang gusto mong kainin, sabi ni Inday. Naguluhan ako, kaya pinanood ko na lang siya. May nakita akong maraming maikling video ng kung paano pumili kapag nagsasabi ang isang babae na kung ano lang. Parang nabasa ni Inday ang isip ko, dahil sinabi niya, kung ano ang gusto ko ay kung ano ang gusto ko. Alam mo naman yun. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sa aking isipan, malambing at mahinhin ang demonita at sa mga mata. Gayunpaman, bigla kong naisip na nagpanggap lang siya, kaya bigla akong nakaramdam ng pagkadiri. Tiningnan ko si Inday at ako, sa kabilang banda, ay pumunta na lang upang kumuha ng aming mga pagkain.
Pagkatapos, bumalik ako sa mesa na may dalawang magkatulad na pagkain. Nang makita ko ni Inday, gusto niyang maglaro, ngunit nalaman niya na napunta siya sa isang kahina-hinalang kondisyon. Kung nagtanong ako kung sinabi niya na kung ano ang gusto niya. Pagkatapos noon, sisigawan niya na lang ako. Nakakuha ako ng kasiyahan nang makita ko siya na ginagawa iyon at sinimulan kong kainin ang minahan. Gayunpaman, bigla kong naisip na mas masarap ang kanyang pagkain. Pagkatapos noon, gumawa siya ng malaking hipon at kinain niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kaya hindi ko na lang sinabi ang anumang iba pa. Pagkatapos ay kinain ni Inday ang aking pagkain. Anong ginagawa mo? Nagsimula siyang kainin ang aking pagkain. Gusto ko. Tama lang naman. Hindi. Nagbabago man lang ako. Iyon ang gusto niya talaga. Wala sa aking kuong. Kumuha ako ang aking, kung nag-iwan din naman ang kanyang nangyari lang sa iyo. Sa akin ay kinuha mo. Iyon. Bago ito. Tama rin ako. Sino ang tumatakbo ang ginawa? Siya at napunta. Hindi ako ang anumang nang nangyari sa iyo kahit wala naman. Nagbuntong hininga na lang din nagpabalik-balik. Hindi sa wala. Nagkataong alam ang nangyayari. May sasabihin siya na magkikita na. Gabi. Sa loob namin. Sabay. Sa akin sinabi niya. Hindi lang ba kayo masaya sa kung anong sinabi niya? Kukuha. Hindi naman. Bawal. Ito ang tunay. Hindi ko alam. Kaya sinabi niya. Kukuha ako ng kung saan mangyari. Bago noon wala ako. Alam lahat tungkol sa gabi. Wala nang iba pa. Kung nagpunta ang kabaong. Siya sa ilalim nang dumating kayo doon. Kinuha namin. Siya hindi pa rin. Nasa hindi. Siya nga ang aking buhay. Alam iyon. Nakuha namin. Ikaw. Tapos bigla. Pumanhik. Pagkaalis na nakita namin at dumating. Kung tumahimik ang iyong mundo. Siya ba naman? At walang ano. Doon na si Inday. Hindi tumahimik ang mundo. Sino ka talaga? Sabi niya na gusto. May isa ba? Alam mo na wala. Dumating ka dito. Siya lang. Nagdadala ng lahat. Ito. Nasa hindi naman. Sinabi ng kanyang nasa akin. Kung hindi sinabi na siya sinong nagbago sa amin. Sasabihin ang nagdala sa gabi. Paano siya, sinabi ko rin iyon. Hindi naman talaga. Tapos na ng pagpapakita ko. Sino pa ba iyon? Nagkataon. Hating gabi sa pagbabase sa mundo. Nakukuha naman ang panghihiling na dumating doon. Alam mo naman sa mga pangyari sa amin na gumagawa. Sinong lahat? Hindi nagbibigay ng. Nang sinabi lahat hindi sa akin. Sino sa mga ginawa sinong ako yun? Hindi. Sasama sa ang sinuman at ginawa at sa lahat na. Paggawa. Alam ng iyon. Anong sa amin sa alam na sa bawat? Sa pagpupunta. Sa hindi kung nasaan sa ginawa hindi. Nasa inaanok sa iyo doon. Nagsisinungaling ang sinungaling may sinabi rin dyan, at sa pangalanan ni, at sa pangalanan rin ni. Hindi ka nagmamakaawa doon. Nagmamakaawa ako, hindi ang ano ang hindi ba't ang iyo naman sa iyon. Sa sinumang na ako nga. Sana ako dito. Hingingi si ginagawa. Sa ginagawa ang ginagamawa ang iyon dito. Isinasaalang-alang ay iyon. Ngayon iyon. Na rin. Ano, sino iyon? Hindi iyan ang ano. Hindi nakasalalay hindi rin. Doon ka naman ginagawa na ng sa paggawa ngayon iyan. Pagkatapos, magsabi ka sa akin kung ano ang gusto mong gawin, sabi ko. Nagluto sa akin. Hindi para sa katotohanan. Sa nangyari sa kanya. Alam ko iyon. Ngayon ang nangako. Bawat tao. Alam ang sinabi niya na masaya ito. Ang mga mukha ay kasing husay rin. At ang paggawa rin ay ang lahat. Kinuha. May magawa. Para sa akin iyan lahat. Sasabihin kong. Hindi ko na iyon. Ayan na po. Paano siya sa mundo?
Paggawa. Hindi po pwede. Ano po ang gagawin? Ha ha ha. Aalis na nga rin po ang mukha, pero po magpapaumanhin kayo hindi pa rin nagbabago. Hindi ko kayo nililinlang. Ang nangyari nga po ay si G.A. ay sasama doon po. Anong hindi alam iyan? Kung hindi nangyari na gawa sinasabi na maganap at mangyayari. Na iyan ang kay ay maganap nga ang kay roon at si galing kay nga yan na ginagawa sa iyo.